Sa mabuting balita ngayon, tinanong si Jesus ng mga Pariseo kung kailan darating ang kaharian ng Diyos. Sa tanong na ito ay pinapaalala ni Jesus na ang pagdating ng kaharian ng Diyos ay hindi tulad ng inaasahan ng karamihan. Hindi ito isang pangyayari na makikita ng mata o may mga tanda na magpapahiwatig sa pagdating nito. Malinaw ang sinabi ni Jesus sapagkat ang totoo ay nagsimula ng maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Ang sagot ni Jesus ay isang paanyaya na tumingin hindi sa labas kundi sa loob. Ang mga Pariseo ay naghihintay ng isang makalupang kaharian, isang pagbabagong may kasamang kapangyarihan at tagumpay laban sa mga mananakop. Ngunit ang kaharian ng Diyos ay hindi ganyan. Hindi ito ay tinayo sa lupa upang maghari sa pamamagitan ng lakas at armas. Ang kaharian ng Diyos ay nagsisimula sa puso ng tao, sa bawat pusong handang magpasakop sa kalooban ng Diyos at mamuhay ayon sa Kanyang pag-ibig. Kung minsan tulad rin tayo ng mga Pariseo, naghihintay tayo ng mga palatandaan, ng mga himala, at ng mga bagay na magpapatunay na naroroon ang Diyos. Ngunit sinabi mismo ni Jesus, nagsimula na maghari ang Diyos sa puso ng mga nananalig sa Kanya. Narito siya sa ating pamilya, sa ating mga pagsubok, sa mga taong ating minamahal at pinaglilingkuran. Kapag tayo ay nagmamahal, nagpapatawad at naglilingkod ng tapat, doon nagiging totoo ang kaharian ng Diyos. Pinapaalala rin ni Jesus na darating ang panahon ng Kanyang pagpapakasakit, na siya ay magbabata ng hirap at itatakwil ng mga tao. Ipinapakita nito na ang paghahari ng Diyos ay hindi agad nakikita sa anyo ng tagumpay o karangalan, kundi sa anyo ng kababaang loob at pag-ibig na handang mag-alay ng sarili. Ang krus ni Kristo ang tunay na trono ng Kanyang kaharian, isang paghahari ng pag-ibig na nagbibigay buhay. Malinaw ang mensahe ni Jesus, hindi natin kailangan maghintay ng himala upang madama ang presensya ng Diyos. Ang Kanyang kaharian ay naririto na. Ang tanong ay, hinahayaan ba natin siya maghari sa ating buhay? O tayo pa rin ang may gustong mamuno sa ating kanya-kanyang mga buhay? Naway buksan natin ang ating mga puso sa kaharian ng Diyos na nasa ating harapan. Ang kahariang nag-ugat sa pag-ibig, sa kapatawaran at sa kababaang loob. Sa ganitong paraan, tayo mismo ay nagiging buhay na patutuo ng Diyos na patuloy na naghahari sa sanlibutan.